Nagbubukas ang pelikula sa isang lugar sa Sahara Desert kung saan dumating ang ating bida, si Jack, upang magsagawa ng investigasyon. Ilang linggo bago nito, isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ng isang propesor na nagngangalang Borman ang ipinadala upang saliksikin ang drill site na ito. Ngunit isang bigla ang buhangin ang tumama sa lugar at wala nang narinig na balita sa 25 miyembro ng koponan mula sa loob ng 3 araw. Sa makatuwid, si Jack, na nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng enerhiya, ay nag-iisang pumunta dito upang hanapin ang mga siyentipiko. Sa kanyang pagdating, nakita ni Jack ang lugar na walang tao at walang palatandaan ng sinumang tao. Pumasok siya sa pasilidad, ngunit wala ring nakitang tao at ilang damit at bota ang nakakalat sa sahig. Nagpatuloy siya sa loob hanggang sa makarating siya sa isang malaking freezer room na puno ng karne mula sa iba't ibang hayop. May bangkay din na nakabalot sa plastik, ngunit hindi ito napansin ni Jack at lumabas ng kwarto. Habang ginagalugad niya ang pasilidad, nagsimula siyang makarinig ng mga nakakagambalang tunog sa di kalayuan. Inihanda ni Jack ang kanyang baril at pumunta upang mag-imbestiga, ngunit hindi matukoy ang pinagmulan ng tunog. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isang silid na may mga misteryosong mensahe na nakasulat sa dugo sa mga dingding. May mga bakas pa nga ng isang ritual kung saan ang isang hayop ay binalatan at isinakripisyo. Nagulat si Jack dito at agad siyang lumabas para pumunta sa kanyang jeep. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang punong tanggapan sa pamamagitan ng radyo at nagpadala ng mga larawan ng mga nakasulat sa dingding para maisalin sa Ingles. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpapahinga si Jack sa isa sa mga silid at nagsimulang magbasa ng ilang dokumentong nakita niya. Natuklasan niya na nilayo ng mga siyentipiko na gumamit ng geocentric exploration upang makahanap ng mga bagong thermophilic na nilalang na may kakayahang mabuhay sa mataas na temperatura. Nakakita rin siya ng video ng mga siyentipiko na nagdiriwang sa kaligayahan na nagpapahiwatig na sila ay matagumpay sa kanilang misyon. Maya-maya, habang natutulog si Jack sa kanyang sasakyan, bigla siyang nagising dahil sa ilang ingay. Natakot siya nang makita ang ilang kamay na sinusubukang abutin siya sa bintana. Hindi nagtagal ay nawala ang pangitain, ngunit si Jack ay labis na natakot kaya kinuha niya ang kanyang kumot at pumunta sa loob ng pasilidad upang matulog. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paggalugad at natuklasan ng isang silid na may bagong timplang kape. Napagtanto niya na may ibang nakatira dito. Agad na pumunta si Jack sa kanyang sasakyan at naghahanda na ipaalam sa punong tanggapan ang tungkol sa kanyang natuklasan. Pero napatigil siya nang may mapansin siyang babaeng nagja-jogging sa di kalayuan. Ibinaba ni Jack ang telepono at sinundan siya habang papasok siya sa banyo para maligo. Pagkatapos ay hinihiling niyang malaman kung ano ang nangyayari at kung sino siya. Inihayag ng babae na ang kanyang pangalan ay Jenny Christensen at isa siya sa mga siyentipiko sa koponan. Sinabi niya na si Professor Borman ay namatay at dapat silang umalis kaagad sa lokasyon na ito. Nang marinig ito, pumunta si Jack sa kanyang radyo at ipinaalam sa punong tanggapan ang tungkol kay Jenny. Gusto niyang bumalik, ngunit inutusan siya ng kanyang superior na manatili at magpatuloy sa pangangalap ng impormasyon. Walang pagpipilian si Jack kundi sumunod, kaya pumasok siya sa loob at natuklasan ng isang bangkay sa freezer. Dumating si Jenny at ipinahayag na ito ang punong doktor na namatay sa atake sa puso. Naroon din ang katawan ni Dr. Borman na inaangkin niyang tinapos ng kanilang punong geologist. Nakiusap si Jenny na umalis sila kaagad, ngunit hindi siya pinansin ng isang naghihinalang Jack. Pagkatapos, ang dalawa ay nagpalipas ng hapon upang makilala ang isa't isa at inihayag ni Jack na ang kanyang asawa ay namatay, matagal na ang nakalipas. Hinihingi niyang malaman ang higit pa tungkol sa proyekto, kaya dinala siya ni Jenny sa isang butas at ipinahayag na naghukay sila ng mga 9 milya sa lupa sa lokasyon na ito. Pagkatapos nito, inihagis ni Jack ang isang papel sa butas, ngunit ipinaliwanag ni Jenny na tumatagal ng 5 minuto para maabot ng isang bagay ang ilalim. Pagkatapos ay tumingin si Jack sa ibaba at nakita ang isang pangitain ng mga dingding na may bahid ng dugo na nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo. Tinatanong niya kung bakit wala siya sa alinman sa mga celebratory videos kung saan sinabi ni Jenny na siya ang nag-record ng mga ito. Sa sandaling ito, si Jack ay tinamaan sa ulo ng isang bagay at siya ay bumagsak sa lupa. Lumapit sa kanya si Jenny at dinala siya pabalik sa lab sa loob. Pagkaraan, ikinulong niya si Jack sa silid at tumungo sa kanyang jeep. Sinubukan niyang tumakas ngunit nabigo siya nang hindi niya mahanap ang mga susi. Samantala, sa loob ng pasilidad, nagkamalay si Jack at napansin ang pagtulo ng dugo mula sa kisame. Ang dugo sa lalong madaling panahon ay nagsisimulang bumuhos sa malalaking halaga na nagpapadala sa kanya sa isang estado ng gulat.
Tinangka ni Jack na tumakas ngunit nakita niyang nakalock ang pinto. Nang magsimula siyang mawalan ng pag-asa, dumating si Jenny at ang dugo ay biglang nawala. Sabik niyang ibinalita sa kanya ang nangyari, ngunit itinuring niya ito bilang guni-guni lamang at sinabihan siyang magpahinga. Matapos magpahinga ng ilang oras, bumalik si Jack sa kanyang jeep at nakipag-usap sa punong tanggapan. Laking gulat niya nang malaman niyang walang babaeng miyembro sa ekspedisyon at walang record ng sino mang nagngangalang Jenny. Pagkatapos ng tawag, agad siyang hinanap ni Jack at kinumpronta siya tungkol sa mga nalaman niya. Pinangunahan siya ni Jenny sa loob at inamin na hindi pinapayagan ang mga babae sa site dahil sa mga hadlang sa budget na pumipigil sa mga segregated quarter. Ngunit gustong-gusto niyang maging bahagi ng pangkat, kaya pinalsipikan ni Professor Borman ang kanyang pangalan at kasarian. Upang kumbinsihin siya, nag-play si Jenny ng isang video mula noong isang linggo kung saan nakikita siyang nakasuot ng damit pang-lab at nagtatrabaho sa site. Ang isang nalilitong Jack pagkatapos ay hinihiling na malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa site. Sa kalaunan ay isiniwalat ni Jenny na pagkatapos ang proyekto ay umabot sa lalim na 9 milya, ang drill ay pumasok sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ibinaba nila ang isang aparato para marinig ang nangyayari sa butas na nag-record ng mga kakaibang tunog. Pinatugtog ni Jenny ang audio at naririnig nila ang libu-libong boses na sumisigaw sa sakit at kilabot. Inihayag niya na ang koponan ay nag-iisip na sila mismo ay nakapasok sa impyerno. Di nagtagal pagkatapos noon, ang lahat sa site ay nagsimulang magkaroon ng mga guni-guni ng kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang namatay. Nagdulot ito ng hysteria at karahasan at marami ang namatay habang ang iba ay naglaho. Hindi sigurado si Jack kung paniniwalaan siya, ngunit sa tingin niya ay lubhang nakakabahala ang recording. Sa ibang lugar, sa punong tanggapan, makikita natin ang mga katrabaho ni Jack na sinusuri ang mga larawan ng mga pariralang Arabic na ipinadala niya. Isa sa mga lalaki, na nakakaunawa sa wika, ay nagpahayag na ang pariralang ito ay ginagamit upang ipatawag ang isang mapang akit na dyablo na nambibiktima ng mga lalaki. Ipinaliwanag niya na sa una, binibigyan niya sila ng problema at sa huli ay nagtutulak sa kanila na kitilin ang kanilang sariling buhay. Sa gabi, ginalugad ni Jack ang lugar nang bigla niyang makita ang isang pangitain ng kanyang yumaong asawa, si Susan, na nakaasol na damit. Gayunpaman, mabilis siyang nagising sa katotohanan at napagtanto na si Jenny ang nagimbita sa kanya sa hapunan. Umupo ang dalawa para kumain at sinurpresa ni Jenny si Jack sa pamamagitan ng paghahanda ng cake dahil kaarawan niya ito. Nabigla siya tungkol sa kung paano niya nalaman ito na sinasabi niyang tiningnan niya ang kanyang ID. Gayunpaman, hindi masaya si Jack sa kanyang kaarawan dahil sa mismong araw na ito, 6 na taon na ang nakalilipas, tinapos ng kanyang asawa ang kanyang paghihirap at ang kanilang 2 anak. Inamin ni Jack na dati siyang pulis at laging abala sa trabaho. Ito ang nagbunsod sa kanya na maghinala sa kanya na may relasyon siya at kalaunan ay gumawa siya ng isang marahas na hakbang. Kaya nakonsensya si Jack sa pagtatrabaho sa kanyang kaarawan sa halip na manatili sa kanyang pamilya. Naging emosyonal siya, kaya lumapit si Jenny para i-comfort siya. Ang isang bagay ay humahantong sa isa pa at sila ay nagsimulang gumawa ng isang mabagdamdaming sagupaan. Ngunit biglang nakita ni Jack ang isang pangitain ni Susan sa malayo na nagudyok sa kanya na pigilan ang sarili at umalis. Kinagabihan, sinubukan ni Jack na matulog nang lapitan siya ng kanyang namatay na asawa. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nagbago bilang si Jenny na tinitiyak sa kanya na ang lahat ay maayos. Sinimulan niya itong akitin muli at ang dalawa ay nagkaroon ng matinding digmaan. Matapos makatulog si Jack, muli niyang napanaginipan si Susan na hawak ang baril sa kanyang ulo at inakusahan siya na may kabit. Pagkatapos ay pinatulog niya ang kanilang mga anak sa harap niya bago tinapos din ang kanyang paghihirap na iniwan si Jack na natakot. Sa paggising, nakita ni Jack ang kanyang sarili na hubad at nag-iisa sa kama. Mabilis siyang nagsuot ng damit at hinanap si Jenny, ngunit wala ito kahit saan. Pagkatapos ay nagtungo si Jack sa banyo, kung saan inaatake siya ng isang nakakatakot na figura na may nabubulok na katawan. Siya ay tumakas sa takot ngunit mabilis na nilapitan ni Jenny, na nagpakalma sa kanya at tiniyak sa kanya na ang lahat ay maayos. Pagkaraan ng ilang oras, nagjogging muli si Jenny, habang pinapanood ni Jack ang video na ipinakita niya sa kanya noon para patunayan na nagtrabaho siya roon. Gayunpaman, nabigla siya nang mapansin niya ang sarili niyang sombrero sa footage. Ibig sabihin, kamakailan lang ay ni-record niya ito. Agad na nakipag-ugnayan si Jack sa kanyang koponan at hiniling sa kanila na sumama na may dalang backup. Pagkatapos ay kinarga niya ang kanyang baril at sinimulang hanapin si Jenny para harapin siya.
Sa panahon nito, aksidenteng nahulog si Jack sa isang hukay na puno ng mga bungo at putik ng tao. Lumabas siya ng may matinding pagsisikap at nagmamadaling bumalik sa pasilidad. Maya-maya, habang naliligo si Jack, lumitaw si Jenny at nilapitan siya mula sa likuran. Ngunit agad niya itong inatake gamit ang shower rod at inakusahan siyang tinapos ang lahat. Hindi nagtagal ay pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa at naghanap ng paunang lunas para magamot siya. Gayunpaman, nang bumalik si Jack, wala na si Jenny sa banyo. Sinimulan niyang hanapin siya sa buong pasilidad nang siya ay muling lumitaw at sinaktan siya. Si Jack kahit papaano ay lumayo sa kanya at nagkulong sa isang silid. Habang sumisilip siya sa labas, nakita niya si Jenny na nakatitig sa kanya na may pulang mata na ikinagulat niya. Maya-maya, tumingin-tingin si Jack sa paligid at nakakita ng CD na iniwan doon ni Professor Borman. Pinlay niya ang video kung saan nakita niya si Borman na nababalisang nagpapaliwanag na ang Diablo ay nakalabas na. Inihayag din ng propesor na ang Diablo na ito ay maaaring magbago sa iba't ibang anyo at manipulahin ng mga tao, ngunit hindi nila ito dapat pagkatiwalaan. Nang marinig ito, natigilan si Jack at ipinapalagay na si Jenny ang Diablo na sinasabi ng propesor. Sa paglabas niya sa silid sa ibang pagkakataon, nagsimulang marinig niya ang mga boses ng mga namatay niyang miyembro ng pamilya. Sinundan ni Jack ang mga boses at kalaunan ay napunta sa kusina, kung saan nagluluto si Jenny. Nakangiting bati nito at inamin na siya nga ang demonyo at pinaglalaroan lang siya. Sinubukan siyang barilin ng natatakot na lalaki, ngunit ang kanyang baril ay biglang naging lighter at si Jenny ay humagalpak ng tawa. Inaangkin niya na kung ipagbili niya ang kanyang kaluluwa sa kanya, sa wakas ay iiwan niya ito. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Jack at inutusan siya ni Jenny na sabihin, "Ibinebenta ko sa iyo ang aking kaluluwa 6 na beses." Nag-obliga ang kawawang lalaki, ngunit makikita natin na ginagawa lamang ni Jenny ang lahat ng dramang ito para mapalapit sa kanya at nakawin ang mga susi ng kanyang sasakyan. Sa kalaunan ay sinunggaban niya sila at ipinaalam kay Jack na malaya na siya. Sumakay si Jenny sa jeep at nagpas siyang umalis sa lugar na ito. Ngunit pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, napagtanto niya na hindi niya kayang iwanan si Jack. Samantala, naranasan ni Jack ang panibagong guni-guni ng kanyang namatay na pamilya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pinili niyang manatili sa kanila sa pagkakataong ito at hinipan ang kanyang cake. Sa sandaling ito, nagpapakita si Jenny sa labas at hiniling sa kanya na sumama sa kanya. Gayunpaman, si Susan ay nawalan ng kontrol at nagsimulang akusahan siya ng pandaraya gamit ang babaeng ito. Tumanggi si Jack na iwanan ang kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Jenny na hindi sila totoo at ito ay kanyang imahinasyon lamang. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang pamilya ay naging mga bangkay ng hayop at napagtanto ni Jack na tama si Jenny. Sumakay ang dalawa sa jeep para umalis, ngunit muling nakita ni Jack ang kanyang asawa. Ipinapalagay niya na si Jenny ang Diablo na sinusubukang linlangin siya at sa gayon ay sinaksak siya sa tiyan gamit ang isang distornilyador. Ito ay nagudyok sa kanya na agad na lumabas ng sasakyan at tumakbo sa pasilidad upang maghanap ng paunang lunas. Si Jack naman ay kumukuha ng gasolina sa jeep at pumasok sa loob. Pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa buong lugar at sinunog. Makalipas ang ilang sandali, nahilo si Jack at napansin niya ang isang halimaw na paparating sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay miyembro ng rescue team. Tinanong nila kung nasaan si Jenny at ipinahayag din na siya ay, sa katunayan, isang tunay na tao. Ang isang gulat na Jack pagkatapos ay tumuro patungo sa nasusunog na bahay at nagawa nilang iligtas siya sa tamang oras. Kinabukasan, nakipagpulong si Jack sa kanyang mga superior at nalaman na ang kuweba ay nabuo milyon-milyong taon na ang nakalilipas na may nakakulong ng malaking halaga ng biolohikal na bagay. Nang masira ang kuweba, naglabas ito ng mga ulap ng spores na nagdulot ng mga delusyon at guni-guni. Talagang miyembro ng team si Jenny pero hindi gaanong naapektuhan dahil hiwalay ang quarters niya sa main compound. Ang natitirang mga siyentipiko ay nawawala pa rin at batay sa mga nakakalat na bakas ng paa, maaari silang nasa isang lugar sa disyerto. Nang magtanong si Jack tungkol sa recording, ibinasura ito ng kanyang amo bilang mga random na ingay na dulot ng kakaibang daloy ng hangin sa paligid ng excavation site. Sa hapon, binisita ni Jack si Jenny na nagpapagaling sa ospital. Humingi siya ng paumanhin sa pananaksak sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang pakialam. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jack ang isang CD sa kanyang bag na minsang pinlay ni Jenny para sa kanya upang patunayan na isa siya sa mga siyentipiko. Nagkunwaring niyakap siya ni Jack at dahan-daang inilagay ang CD sa kanyang bulsa bago umalis.
Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga superior at pinlay ang CD para sa kanila, sinusubukang patunayan na si Jenny ay isang impostor. Itinuro ni Jack ang kanyang sombrero sa background na nangangahulugan na gawa-gawa niya ang video. Gayunpaman, pinagmamasdan ng mabuti ng kanyang mga superior ang footage at napagtanto nilang hindi ito isang sombrero kundi isang helmet na pangkaligtasan. Nakikita rin nila ang footage ng pakikipag-ugnayan ni Jenny sa iba pang miyembro ng team na nagpapatunay na bahagi nga siya ng team. Ang mga nakatataas ay nagagalit ngayon sa pag-uugali ni Jack at nagpasya na bigyan siya ng ilang oras upang tumuon sa kanyang kalusugan. Pagkatapos, isang nanghihinayang na Jack ay muling binisita si Jenny sa ospital upang humingi ng tawad. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang pintuan, napansin niya ang pagbabago nito sa isang nakakatakot na babae at tumatawa ng baliw. Si Jack, na muling iniisip na si Jenny ang demonyo, ay nangagaw ng baril ng isang katrabaho para barilin siya. Sinubukan ng katrabaho na pigilan siya, ngunit pumutok ang baril habang nakikipaglaban at tumalsik ang dugo sa buong dingding. Ito sa wakas ay nagpabalik kay Jack sa realidad at natuklasan niya na ang nakakatakot na figure na nakita niya kanina ay isang matandang babae na may mga sakit sa balat. Sa kabutihang palad, si Jenny ay maayos dahil ang tinamaan ni Jack ay isang pakete ng dugo na ginagamit para sa kanyang pagsasalin. Sa huling eksena, isang pagod na si Jack ang lumabas sa silid ng ospital ngunit siya ay pinagmumultuhan pa rin ng mga pangitain ng kanyang yumaong asawa. Sinabi niya sa kanya na wakasan ang kanyang buhay at si Jack ay nagpupumilit na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang mga guni-guni. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang ating bida sa huli ay sumuko sa paghihirap at nagtatapos sa kanyang sarili. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.